'cause you brought me to Napa-stop ka sa video na to dahil sa caption, am I right? Curious ka how I lose those millions before my grandmother hates me. I recorded this video para, para sa mga nagbabalak pasukin ang mga negosyo. Ang negosyo rather. Okay, I've kept this for over a year and I'm now ready to share it with you. Yung pinakamapait na stage ng buhay negosyante. Yes, my downfall. Ang masakit nun, I need to learn it in a hard way. Yung hoping ka na mataturn mo pa yung table, but it's too late. It's too late na. Yung tipong kayo ng mga owners, yung nagtatrabaho, wala nang natira ng mga workers mo. Trying my best to become trying my best na kaya mo pa na ma-sustain mo pa yon. Actually, na siya retention is there. Pero hindi talaga. Nagbi-build na paunti-unti yung brand. But we didn't make it. Nagsusulat ako sa notebook ko every day ng mga lessons ko. Kumbaga may diary nga parang ganun siya. I realized na hindi talaga siya pwedeng, puro hard work lang, yung risk-taker ka. Hindi. Kailangan talaga ng detailed na yung parang detailed roadmap ayon para mapuntahan mo yung gusto mong puntahan talaga. Ayun. So the problem, I aim too much for profit. Ang tawag nito, I try to solve everything using money. Nakakala ko yun lang yung solution. Hindi pala yun. Na-figure out ko na may mas mga kaya pang mag-solve ng mga problema, hindi lang puro pera. Okay? So ayun. And yun, after all ng hardship mo, ayun, hindi pa rin siya nag-resonate doon sa business mo. Hindi nag-work and I failed. Okay? So ito, I want to share it with you guys. Mga mistake ko na pwede ninyong bahala kayo kung may makuha kayong matutunan. It's up to you. And disclaimer po hindi po ako isang mentor, hindi rin po ako coach. Ako lang po ay simpleng nagnegosyo. And lahat po ng mga maririnig nyo sa akin is based on my experience. Okay? So simulan na natin. Let's start it with number 1. Dapat BFF mo ang numbers. Okay? Kung ikaw ay mahina po sa number, pinapangunahan na kita, hindi para sa'yo ang negosyo. Okay? Pero may chance pa tayo. Sa mga mahihina po sa math, have at least a reliable mentor. Okay? Na pwede nating pagpa-advisean. Yes, ayan. Ngayon po, isa-isahin natin ang mga under po dito sa BFF mo dapat ang numbers. Inano ko yan, inisa-isa ko ang mga sakop na topic po niyan. Okay? 1 po is analyzing your data, identifying kung ano yung nagwo-work and what not. Okay? Like sa offers po natin, baka meron tayong mga offers na hindi naman pala mabenta pero pinupush pa natin kasi nga hindi mo chine-check yung data. Okay? Number 2, track your daily sales po. Example po nitong track your daily sales is, kunyari ang target nyo po pala sa isang araw is dapat 15 sales. Pero ngayon, nag-i-stick lang po kayo sa 15 po na bilang ng delivery po, na delivery po. Okay? Ngayon, paano kung yung 10 doon na RTS, so 5 lang yung na-delivered? Di talo ka ngayon. Hindi mo na-reach yung goal, okay? Dapat, ang pinapa-goal po natin is 15 din na delivered items sa mga customers. In short, so sobrahan mo yung sales ninyo ng more than 15, okay? Kapag nagigets nyo yun, dapat kung 15 talaga na sales ang kailangan ninyo para ma-meet nyo yung above sa break even, kailangan sobrahan nyo yung sales na nagagawa ng mga customer service po ninyo. Okay? Or yung mga chat support po ninyo. Ayan. Okay, number 3, analyzing the KPI, Key Performance Indicator and metrics ng manpower ninyo and the products. Okay, medyo malawak ang usapin ng KPI, i-research nyo po yan.
key performance indicator. Napaka-importante po niyan, guys. Okay? Number 4, checking time to time yung metrics po to determine po yung best performing ads. Okay? Ayan, napaka-importante ng malaman ninyo kung anong nangyayari sa ads po ninyo. Kasi yan, number 1 ads kasi yan yung binabayaran po natin. Okay? Ayan, sa mga platform. Sila po yung mga binabayaran po natin para mag-produce ng sales. Okay? Sila yung nagpo-produce din ng traffics papunta po sa ating store. Okay, yan. Number 5. Okay, kasi kasama na dito yung finance. Alam niyo guys, number 5 napaka-importante. Yung scale ka ng scale, nang hindi mo man lang inaral yung numbers or data ng business mo, lagapak ang huli niyan, okay? Lagapak talaga. Yeah, yan. Super nagpalaki ka ng warehouse, dinamihan mo yung offers, ay yung mga stocks mo kahit hindi naman pala maganda yung flow ng mga orders sa'yo. Alam niyo yun, kasama yun sa mga maling pag-i-scale, okay? Ayan, yun po, dapat na-analyze po ninyo ng mabuti ang finance po ninyo. Okay, number 6, not checking yung interest rate. Okay, interest rate ng loan na pinapasukan po natin. Ayan, guilty po ako dyan. Minsan kasi, hindi po natin alam, dapat pala nalaman ko dati na mas mataas ang profit rate ng business mo kesa sa interest rate ng bangko. Ayan. Same as with yung mga investor po, sa mga nagpapa-invest po, okay? Make sure na mas mataas ang ang profit rate ng business mo kaysa doon sa interest na or binibigay mong pa-interest sa mga investor, yung mga nila, yung mga share po nila. Okay? Yon ang alamin po ninyo. Tapos ito, yan. Sa mga narinig nyo na anim na sakop po about sa BFF mo dapat ang numbers. Diyan po, kung nagkamali ka isa diyan, pustahan po, pwede tayong ma-depth trap po talaga. Okay? Nag-improper scaling kasi hindi mo nga naintindihan yung data ng mga numbers. Okay? Ayun. Mahalagang malaman mo to guys kasi dahil kumbaga sa tour, ayan yung pinakamapa mo. Kung wala kang mapa, malamang sa malamang mawawala ka. Tama? So, ayun po. Ready ka na sa number 2? Number 2 is all about goal. Okay? Mag-set kayo ng specific na goal, na target plans po ninyo. Okay? Yun. Tapos, dapat nag-a-align din sa mga team mo. Okay? Na hindi lang yun sa'yo. Dapat lahat po kayo sa company ninyo nag-a-align yung mga goals po ninyo. Kasi importante yan eh. Kasi yung goal dapat iba-iba yung goal mo sa weekly, daily, monthly, tapos year. Okay, dapat nagsiset ka ng mga ng mga goals mo. Kasi bakit? Kapag wala kang goals, mai-stagnant ka guys. Parang kumbaga na ka lang, parang nakokontento ka sa mga nangyayari presently. So hindi parang no more room for improvement. Napaka-importante po ng pagsiset ng goal mo kasi doon tayo minsan na-challenge, doon minsan na-challenge din ang mga ka-team mo. Okay? So yan, we set weekly goals, daily goals, ayan. And pinaka-importante yung monthly tsaka yung yearly. Okay? Number 3, offers. Yan. Studying your offers, their price, the quality, what to improve, ayan. Importante yan. Kumikita ba yung mga bundles na pinopromote mo? Hindi mo alam, nalulugi na pala kayo dahil po sa mga hindi mabusising pagkalkula mo sa mga ang mga numbers na kikitain mo sa isang offers. Okay, so dapat yan, inaalam mo ang bawat mga gasto sa loob ng isang offer po ninyo, okay? At sa mga pa-bundles po natin. Yan, importante yan. Minsan, kasi meron tayong mga experience din na nagka-continuously running po tayo ng mga offers, mga bundles na hindi naman pala nagbibigay ng profit, hindi siya profitable. Okay, nalulugi na pala tayo ng hindi natin alam. So, ayun. Okay? And make sure na dapat yung offer po ninyo is may uniqueness and value. Okay? Napakadaling intindihin po yan. Dapat po, angat din po yung offer po natin sa ibang mga kapareho nating niche. Okay? Kumbaga tayo, electric pan. Dapat yung electric pan natin,
ino-offer is ibang-iba naman dun sa electric pan na pinopromote ng ibang brand, okay? Yung mga ganun ba? Okay, make it unique. Okay, ready ka na po ba sa number 4? Okay, number 4, inventory. Very guilty ako dito, guys. Akala ko dati parang maliit lang na bagay ang inventory, pero hindi pala. Okay, napaka-importante ng role niya sa business natin. Okay, dapat tinatrack natin ng maayos ang inventory natin, guys, para malaman nyo kung ano yung mga nawawala sa inyo. Okay, kasi ang kada wala or sira, yan po ay loss sa atin. Like example, merong nasira na isang item po ninyo, dapat nalilista yan sa inventory ninyo kasi that includes na po sa isang loss po ninyo yan. Okay, and one more thing, yung mga nawawala, or should I say, yung mga hindi na bumabalik sa mga RTS po ninyo na item. Hindi nyo alam, hindi pala lahat po ng mga RTS ninyo, hindi lahat sila nakakabalik po sa sa warehouse ninyo. Dapat yun pong mga yun, inaalam nyo po kung ano yung mga hindi bumabalik at mga nakakabalik. Okay? Inventory po yun. Yung inventory, it also provide the information kung ano yung mga fast-moving po na items po natin. Okay? Siyempre, pag malalaman mo na fast-moving yung item, then yun ang i-push natin na i-promote pa sa mga clients po natin or sa mga mamimili. Tama? So, are you ready for the 5? Magkakalahati na tayo, guys, ha? Number 5 na tayo, guys, at nasa kalahati na po tayo. Okay? Ito po, be careful and cautious sa mga tauhan po ninyo. Okay? Ayan. Kasi minsan, pwede tayong ma-overpower po nila. Okay? Hindi nyo napapansin na overpower na pala kayo, na instead na dapat kayo yung nagli-lead, ikaw na pala ang nalilid nila nang hindi mo alam. Yes, meron pong mga ganyan na mga tao po, okay? Na very manipulative. Minsan nadadala nila sa work nila. Okay? Ayun, lalo na yung mga unreliable people na nagte-take advantage sa business mo. So dapat po kinikilatis po ninyo ang bawat taong pinapasok po ninyo sa negosyo ninyo. Napaka-importante po 'yan. Okay? Hindi pwede yung kapatid ni ganito, asawa ni ganito nakakilala mo, ni BFF, si best friend mo, sinama mo kahit wala naman siyang kaalam-alam sa business mo. Alam mo yon, yun ang mga dapat nyo pong iiwasan. Okay? Are you ready for the number 6? Number 6 is reduce or control your expenses. Yes, ayan. Kung ano yung need na kung ano yung nag-work po sa atin, yun po yung dapat mas mag-allocate po tayo ng mga fund. Okay? Kung yun namang hindi po masyadong nagbibigay sa atin ng sales or hindi nakakapag-contribute ng good or improvements sa company natin, dapat kinakat natin yon. Example na lang, kunyari, nag-rent ka ng malaking warehouse kahit nag-uumpisa ka pa lang naman. Okay, nag-rent ka ng malaking lalagyanan ninyo, hindi nyo naman pala mapuno-puno yun. Yun yung mga sinasabi ko, guys, okay? Or should I say, pwede ring hire ka ng tao kahit ang liit-liit pa naman ng company mo. Yun, dapat po, kinakat nyo po yun. Okay? Kasi yung mga fund po yung mga fund na nasasayang, who knows, magagamit mo pa sana yon sa pagpapa-expand ng negosyo mo. Kaya control and reduce your expenses as much as possible, okay? So, we're down to number 7. Number 7 is markets, okay? Maano to, guys, maraming usapin ang markets eh. Okay, market is constantly changing po. Okay, dapat makaka-adapt ka. Kasi kung hindi ka po a-adapt, mawawala ka sa linya. Mawawala ka, guys, mapag-iiwanan ka. Okay? Number 1 sa market po is study the behavior of your market and customers po. Minsan po kasi yung mabenta po sa kanila, yung mga dati mong nabentahan, akala mo okay pa yung product mo sa kanila, yun pala hindi na pala in sa kanila. Okay? Yun mga yon. Number 2, listen to your customer. Huwag kang masyadong ma-pride, guys, na like sasabihin mo, ang ganda ng product ko, bakit ko siya papakinggan, ng babash lang naman yon. Hindi po ganun yon. Marami po minsan yung mga comment po ng mga buyers po natin makes sense, okay? Like,
sasabihin po nila, baka pwede po yung packaging po mas magandang ganito para hindi po mabasag yung item na darating sa amin. Yung mga something like that, okay? Ayan. Number 3, guys, okay? Bantayan ang RTS rate, okay? Yung pattern niya, like example, RTS rate is return to sender po ha. Like, merong isang lugar na doon na pinapadalhan ninyo laging RTS. Alamin mo kung bakit. Baka hindi mo alam, island pala yun. Hindi makakarating doon yung courier. Okay? Therefore, kailangan mong i-filter ngayon ang lugar na yan para hindi na mapunta yung ads mo sa kanya. Ganon. Okay? Number 4, marketing should also transform, okay? How they market. How they market yung graphic designer ninyo, yung CSSR, yung chat support, and then the telemarketer po, okay? Dapat po nag-a-adapt din po sila, hindi lang ikaw, sa pagbabago po ng market po natin. And a plus A po pala guys doon sa mga telemarketer na magaling po sa pag-upselling. Upselling ang isa sa bumuhay ng negosyo ko guys, okay? Kaya kung mayroon kayong mga mahahire na magagaling na telemarketer, make sure na matrain nyo sila sa upselling. While number 7 is market, number 8 is marketing. Okay? Ito na yung process. Okay? Marketing is very important guys. Ang dami ding sakop nito. Number 1, galingan nyo sa creatives. Hindi basta-bastang nag-Canva lang kayo guys. Kasi ito number 1 kasi, yung customer, ang unang makikita niya is yung creative. Dapat nangungusap po yan. So dapat hindi lang kayo nagde-depend masyado sa Canva template. Okay? Remember the first thing, okay, na makikita nila kasi yung mismong creative or yung poster. Kung meron kang may solid store ka, yung poster, di ba? Sa mall, pag pumupunta tayo sa mall, poster po una natin nakikita. Kapag nagustuhan natin yung poster, babasahin po natin yan. At pag nagustuhan po natin, papasok po tayo sa mismong store. Okay? Doon tayo mapapabili ngayon. Okay? Number 2, in first 3 seconds, dapat ma-hook mo na ang inyong client. Okay? Importante yun guys. Kasi pag yung mo guys, nangungusap, okay? Pag yan nangungusap yan guys, magkakaroon yan ng interaction na agad. Magkakaroon na yan ng curiosity, diyan na po nabibuild yan at diyan po sila mapapabili. Okay? Number 3 po, dapat may hooks po ang inyong creatives or kahit anong poster or video creatives po yan, okay? Like sa video creatives, dapat ang mga hooks mo dyan, yung visual, yung mga appearing text, di ba? Parang sa TikTok po may ganun may mga appearing text. Yung sound po na ginagamit po ninyo is yung mga uso para mapahinto sila sa ads mo. And then meron pa yung nagbibigay ka ng mga problem sa kanila. Tapos, syempre, bibigyan nyo rin ng solution. Mga hooks po yun. Like, ikaw ba, problema po mo ba ang inyong tigyawat? Meron akong solusyon for that. Parang mga ganon. Yun yung sinasabi kong give them problem and give them also a solution. Okay? Number 4. Ito importante sa pinaka-importante to why they need your product. Minsan po kasi, karamihan po sa mga baguhan po, ang ginagawa lang po nila sa ads po nila, what is all about the product. Okay? Like kunyari, nagbebenta ka ng electric fan. Nagbebenta ng electric fan, sabihin niya, itong electric fan na to ay solar to. Ang electric fan na to ay malakas. Number 3, kaya. Number 4, kaya. Malakas. Okay? Ayun lang, in-inform niya lang. Dapat po, masasabi mo kung para saan po yung produkto ninyo. 'Di ba? Kung ako magpo-promote sasabihin ko, kahit wala kang kuryente, kaya mong magpalamig sa kwarto ninyo. Okay? Gamit ang electric fan na to. O, diba? Yung mga ganun ba? Dapat ganun po yung sabihin mo yung bakit kailangan nila to. Para iwas lamok, diba? Gamitin nyo po itong electric fan na to para hindi po tayo magka-dengue. Mga ganyan. Hindi po tayo pawisin sa likod, hindi tayo magkakaroon ng sakit. Ayan. Mga ganyan, mga simple lang yun, okay? Very lang yun, mababaw lang yung mga sinabi ko. Okay, but it makes sense talaga. And number 4 po, number 5 guys, okay?
work with AI tools, okay, AI technology, dapat hindi ka na pag-iiwanan. Kasi meron yung mga AI dito na magiging best friend mo talaga. It will make your work easier, okay? What are these AI tools ba? Okay, AI tools guys, ang sinasabi ko po, ito po yung mga like sa ano po, sa ChatGPT, di ba? Yun po, nagbibigay po sila ng mga description. Hindi mo na kailangan, minsan kasi ang tagal natin mag-isip ng caption, di ba? Description about sa mga ino-offer natin. Kayang-kaya yan ni ChatGPT, guys. Gawan niya pa with the correct grammar. Okay, ayun. At saka meron na din po sa mga ano po, like sa photo, may mga tools na like Canva, meron na din po yan. Sa video, may Clap. Okay, ayan, may mga ganun. Kaya alamin nyo po yan. Meron na din yung mga tools actually na nagtatrack ng mga sales po, ganun po. As in, napaka-advanced na po ng teknolohiya. Gamitin nyo po yan. Ang dami pong libre. Okay? So, are you ready for the 9? Last 2 na po tayo. Okay, we're down to our last 2 and we're on number 9 na po. Okay? It's all about books and coaches. Okay? Always have time to read books and seminars, okay, online courses. Kung kaya mong bumili ng mga courses, go for it. Kung alam mo namang makakatulong sa'yo, go. Kung may mga kakilala kang nag-take na ng courses po niyan na nakatulong sa kanya, pasukin nyo po. Huwag po kayong maghinayang. Ayan ang isa sa mga hindi ko pinanghinayangan na ginastusan before, guys, okay? Ayan. Because make sure na courses po na iti-take ninyo is pareho po sa pinapasukan po ninyo na niche or yung pareho dun sa negosyo na meron kayo. Okay? And dapat hanap po kayo ng coach or mentor na align po doon sa mga goal po ninyo. At make sure na yung coach na yan parang medyo the same kayo ng niche din. Okay? Make sure na yung coach is reliable. Kasi kapag hindi yan reliable, guys, believe me, mami-mislead ka po niya, okay? Baka sasabihin niya, nagsasabi siya ng mga strategy pero hindi naman pala niya ginagawa mismo, okay? Tapos at the end, bebentahan lang pala kayo ng mga courses. May mga ganun po na mga coaches, guys, okay? Hindi sila authentic, okay? Be careful, okay? Watch out for that. Nakailang okay na ako, guys. Okay pa po ba kayo dyan? Yes. Yun. Yan mismo kasi ang mga coaches po at saka yung mga pinapanood po natin na mga webinars or mga seminars po, mga courses, yung mga nababasa natin sa libro, sila po yung magiging fuel po ninyo para mas ganahan ka. Okay? Ganahan ka sa ginagawa mo. Kasi lahat po ng mga business owners po, dumadaan po yan sa pagka-burnout. Lahat po nawawalan din minsan ng motivation. So, ayan ang mag-motivate po sa'yo. Yan po ang mag-i-inspire palalo sa'yo para umapoy ka pa. Okay? Diyan mo matututunan yung tamang, sa kanila mo rin malalaman, okay, ang tamang pagre-reinvest ng pera mo sa negosyo. And last, nasa number 10 na po tayo, guys. Okay? Before I drop the 10, okay? Ito po, I just want to thank you guys. Kung ikaw tinapos mo tong video na to, alam mo sa sarili mo na gusto mo talagang mag-succeed. Okay? And I advance congratulate you guys na alam ko magagawa mo ito. Okay? Alam ko magagawa mo ito. Okay? Number 10 is focus ka sa branding mo. Okay? Ang branding po is not about the color, about the logo po. Hindi lang po siya ganun, ha? Ang branding is like ito po, sa mga undergarments for women po, 'di ba? Ang pinakamatunog is sila Victoria's Secret. Okay, ayan. Yung ano ba yung mga undergarments na mga matutunog po sa Calvin Klein, 'di ba? Sa Pilipinas, Bench, ayan sila po. Okay, yun po yung tinatawag po natin na kapag nagbanggit tayo ng isang product, alam mo na kung sino yung mga angat doon. Okay? Yes. Yes po, and branding po will make you last forever po and stand out sa competition po, sa competitors mo. Kaya napaka-importante po na yung pangalan po ninyo ay kaakibat na ang branding talaga. Para malaman nila na like kunyari, ako po, si Selbor yan, okay. Paano magiging branding ko? Ay, yan yung nalugi ng milyones.
Pero pangit yung ganun guys ha. Example lang yon. Okay, pero wag niyong gagayahin. Ang branding dapat positive. Okay, joke ko lang po yun guys para maano ka naman. Para hindi ka maboard. Okay. Basta ganun po. Okay, make sure na yung branding mo tatatak po sa tao. Kasi guys, kapag may branding ka na, hindi mo na kailangang mag-ads. Sila na po mismo ang pupunta, hahanapin ka sa mga platform po. Okay, yung product mo, sila na po mismo maghahanap niyan. Hindi mo na kailangang i-ads yan. Believe me. Okay? Yan po ang magpapatagal sa'yo sa negosyo. Again guys, salamat po sa pagbigay mo ng oras kaibigan. Okay? I just hope na may natutunan ka or at least man lang may napulot ka or nabigay ako na konting knowledge sa'yo. Okay? Am I okay? Speaking of okay, am I okay? Yes, nakapag-lose ako ng millions guys. Nabaon sa utang. Yes, pero tuloy ang buhay. I'm trying to be okay. Actually, super okay na ako. Okay? Nalagpasan ko na yung madidilim na segment na yon. Yung road na yon, medyo na-surpass ko na po yon. Yung mabigat sa loob, ko na po yun. Nabitawan ko na, wala na po yun. I'm happy with now, okay? I'm happy kung ano po ang meron ako ngayon, okay? What matters most is I learned it kahit in a hard way. I still treasure that stage ng buhay ko, okay? Tuloy lang ang buhay. And ayun na nga yung isa sa pinakamadilim ng buhay ko, but it's okay, everything happens for a reason naman, alam niyo po yan. At ang importante, natuto ako ng sobra and I able to see the people na talaga nagmamalasakit din po sa akin. Okay? Sabi nga nila guys, ang pinakamahirap talaga na ipunin is yung unang million mo. Okay? If I'm not mistaken, I earned my first million during my teens. Okay? Sariling sikap yun. And after my teens, sa early 20s ko, nakabili tayo ng lupa and nakapagpatayo ng bahay, mga negosyo, papalit-palit na negosyo. Kasi nga, ayun, syempre, medyo hilaw pa tayo, guys. So, papalit-palit ng negosyo. So, in short, hindi na po tayo bago dito. From time to time, natututo po ako. Okay? Hindi na to bago sa akin and I believe na mas mabilis ako ngayon na makakaipon ulit ng milyon dahil sa formula na nakalagay na po dito. Okay? Nagkautang man ako ng milyon, yes, unti-unti natin babayaran yan. Unti-unti po tayong tatayo. Okay? Unti-untiin po natin ang lahat. Huwag po natin bilisan kasi dyan tayo mababurn out. Sa mga kagaya ko dyan na is aspiring talaga na gusto mag-succeed sa buhay, laban lang. Hindi mo mamamalayan, andyan na pala sa harap mo yung pinagdarasal mo. Okay? And yes, samahan mo ng pagdarasal. Samahan mo ng matinding pagdarasal kay Lord. Okay? May mga pinagdadaanan ka, pansamantala lang yan, guys. Pansamantala lang yan. I-surrender mo lahat kay Lord. Okay? I-surrender mo kasi gigising ka na lang one time na nasa harap mo na pala yung pinagpe-pray mo. Okay? It's not easy, guys. Pero alam kong makakabawi naman po ako. And what am I doing right now is content creation. Okay? I found myself na happy ako sa part na to and I'm happy na talagang kumikita naman po gaya po ng dati, okay? And ngayon, what makes me happy is less stress siya. Mas marami akong time ngayon, okay? Kitang-kita naman po ang aking ngiti. Kaya ayun. And salamat po sa mga naka-appreciate po ng video na to. And please subscribe and follow me, okay? Kung may mga comment po kayo, just drop your comment. Or kung may mga suggestion po kayo or mga tanong po sa akin, sige, itanong nyo lang. Kung kaya po nating sagutin, I will try, okay? And ayun po, maraming salamat po. God bless po everyone. Okay. Muntik nating makalimutan. Doon sa description natin, how I lose millions before my grandmother hates me. Andun yung my grandmother hates me. Actually, after nung nalugi ako guys, nag-away kami ng lola ko. Ayun, saan lang naman yun. Medyo major lang naman na away din yun. Pero thank God talaga, pinagdasal ko talaga na maging okay kami kasi I really love my lola.
Okay. Nag-ano naman, naging okay kami. Sa bus po kasi kami nag-away, so public. Pero hindi ko naman siya, ano po, hindi naman ako nagbunga nga po doon. Private ko naman po siya kinausap. Okay. And I understand her and I love her. And ayun, bakit ganun yung title ko? Alam niyo naman po siguro kung napanood niyo na po yung movie na How I Lose Million, How My Grandmother Earn Million, parang ganun yung Thailand movie, Before She Dies, parang ganun. Okay. Yun. So yun lang po. Thank you.